What up mga idolos? Been a long time. Let's start. For today's video, we're gonna talk about the isolation of the suction strainer for scrubber. Kasi sa araw na to, kailangan namin linisan yung strainer. Sa strainer chamber natin, meron tayong makikitang dalawang balbula. Isa sa inlet at saka isa sa outlet. Sa cover ng chamber natin, dito natin makikita yung vent valve. Ganito kasi yung piping diagram sa barko. So ito yung sa scrubber natin. So dito yung overboard, merong remote valve, merong dalawang strainer yan. Isang in service at saka isa yung standby. So tagi-isang strainer, meron din yung mga isolation valve ito, saka ito. Pagtapos ng strainer, pupunta na yan ngayon sa scrubber seawater pump. Tapos yung tubig pupunta na yun sa exhaust gas para linisan. Ito naman ito yung separate sa switches sa seawater system. Kasi sa oras na may flooding na mangyayari dahil sa scrubber, which is meron ng cases na nangyari sa isang barko. So, itong remote control valve na to, makikita natin sa labas ng engine room. Kasi nga, kapag sa may flooding na mangyayari, pwede mo pa rin masirado to dahil nga located to sa labas. At itong valve na to, remote valve, meron tong micro switches na kapag masirado na, automatic shutdown na yun lahat. Kapag isolation, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung strainer natin, dalawa yan. Isa yung naka-service at saka isa yung naka-standby. Kahit pa natakbo yung scrubber natin, kapag nag-hold lang itong mga balbula na to, pwede natin linisan isa-isa without disturbing the system. So, sa pag-isolate, kunyari, ito yung natakbo. So, strainer, number 1. Ito yung bukas, ito yung bukas. Sa strainer to, sirado to, saka sirado to. Kapag nag-change over kayo, always remember na buksan nyo muna yung kabilang strainer. So, buksan nyo to at saka buksan nyo to. So, dalawa na yung flow nya. Ito at saka ito. Pagtapos nyo buksan yan, idandahan nyo ng isarado yung number 1. Let's say, yung flow is nandito na sa number 2 strainer. Tapos, sirado na tong inlet at saka outlet ng number 1 strainer natin. So, to make sure that the valve is holding, open the vent valve. At kapag wala ng tubig na lumalabas, means okay na. Nag-hold na siya. By the way, huwag niyong kalimutan i-change over yung MGPS. Doon naman sa nilinisan yung strainer, bago niyo i-disconnect yung plug ng MGPS, ilagay niyo muna sa 0 yung setting. Ito, importante din to ha. Tandaan niyo to. So, ito yung chamber cover natin. So, ito yung iangat natin, di ba? So, let's say yung isolation valve natin sa inlet at saka outlet, sirado na. Pagbukas natin sa vent, wala nang tubig na lumalabas. So, ready to take out na. So, kapag nagtatanggal kayo ng mga bolt na to, you need to make it sure talaga na mag-iwan kayo ng kahit 4 lang na bolt. Kasi nga, seawater to. Di natin alam kung anong status ng vent valve natin. Malay natin choke, di ba? So, maglagay kayo ng dalawa dito, at saka dalawa dito sa other side, para sa pag-angat nyo, kung may tubig man, mabilis lang i-align. So, mabilis lang i-sirado ulit. At kapag okay na lahat, yun na, pwede na kayong magtanggal ng strainer. Yun lang, bye-bye!